Parcel? Talaga mas inuna mo pa ang parcel mo kaysa sa mahalagang araw ng anak mo? Ano? Ganito mo gusto mag-celebrate ng birthday ang anak natin, ha? Walang handa, walang kuryente? Ano ba naman? Kaya pala pigil na pigil ka sa akin na papuntahin si na mama dahil sa ganito. Ako yung napapahiya eh. Iisipin nilang wala akong naibibigay sa pamilya natin. Hindi ko naman sinasadya. Dumating kasi yung mga parcel eh. Magagamit naman natin yun kapag nag 4 years old na si Choy Choy. Dahil para yun sa kwarto niya. Talagang mas inuna mo yung plano kapag 4 years old na siya kaysa ngayong 1-year-old siya? Nilaktawan mo pa talaga tong taon niya na to? Hindi ba napag-usapan na natin na tigilan mo na ang pag-order mo? Tantana mo na yung mga lintik na sale na free shopping na yan. Hindi ka naman yung binibigyan ng discount eh. Dahil binibigyan ka lang niya ng gastos. Ano ba naman? Ano ba? Tigilan mo na yung online shopping mo. Inilulubog lang tayo sa hirap niyang pagiging gastador mo. Ang mga misis ang karaniwang inaasahan sa pagbabudget ng pera sa bahay. Ngunit paano kung siya mismo ang magiging dahilan ng pagkakalubog ng pamilya? Gaya ni Roslyn na sobrang gastador. Binibili ang kahit na anong makikita niya kahit hindi naman niya ito kakailanganin. Dahil din sa gawaing hirap siyang talikuran, papataw sa kanya ang isang parusa. Magagawa niya pa kayang magbago? O dadamahin na lang niya ang sakit na dulot ng itim na kapangyarihan? Mahal, tingnan mo to oh. Ang mura ko lang to nabili. 20% off sila nung binili ko to. 850 original price niya, tapos 680 pesos na lang binayaran ko. Free shipping din kasi. Diba? Ang mura lang. Ano naman yan? Bakit nag-order ka na naman? Hindi bang sabi mo sa akin na iiwasan mo na ang panay order? Para saan ba yan? Magagamit ba natin yan dito sa bahay? Magagamit natin to pagdating ng panahon. Mura na kasi, kaya binili ko na. Alam ko naman na kakailanganin din natin to. Nilalagay to sa aircon. Basta, malalaman mo na lang kung para saan to kapag kinailangan na. Masasabi mo na lang na buti bumili ako. At least, di ba, nabili siya ng mura lang. Nakatipid ako ng 20% oh. Tapos yung shipping fee pa. Mahal naman. Di naman pala yan importante, binili mo pa. Hindi ka nakamura ng 20%. Alam mo nangyari? Napagastos ka lang ng 680 pesos na dapat ipandagdag mo sa grocery. Makakabili na yan ng pagkain ng anak natin eh. O kaya dagdag na sa bayad sa kuryente. Kung hindi naman mahalaga, wag mo nang bilhin. Hindi lahat na nakikita mong sale kailangan mong bilhin. Lalo na kung hindi naman natin mapapakinabangan. Ilan na ba mga gamit ang binili mo online na nakatambak lang naman dyan? Yung binili mong parang kulambo na hindi ko maintindihan, nagamit mo ba? Hindi naman, di ba? Ang mahal pa naman nun. Tapos ang katwiran mo sa akin na mas mahal presyo nun sa mall. Nandun lang yun nakatambak sa kabilang kwarto. Kasama ng mga pinagbibili mong walang kwenta. Yan, dagdag yan dun. Daig mo pang magpapatayo ng museo ng mga useless things eh. Grabe ka naman makapagsabi ng useless things. Hindi ko naman bibili ng mga yan kung hindi kailangan eh. Saka nung binili ko naman yun, naka-sale at naka-free shipping. Alam mo naman na hindi ako gagastos kung walang sale. Saka yung iba naman doon, nagamit na natin ha. Binili ko ang mga yon para in case na kailanganin natin yun. Hindi na tayo mahihirapan maghanap pa. At least, nandyan lang yun sa bahay natin. Ang sinasabi ko lang sa'yo na sana bawasan mo ang pagiging gastador mo. Hindi naman tayo mayaman para magbibili ng kung ano-ano eh. Kung hindi naman kailangan sa bahay, huwag ka na bumili. Huwag kang tumambay sa mga online shop na yan at magpabudol sa mga nagpo-promote ng mga walang kwentang bagay. Kasi sa totoo lang, kakahabol mo sa mga sale na yan, hindi ka nakakatipid eh. Nadadagdagan lang ang gastos natin. Parang sinasabi mo sa akin na huwag na akong maging masaya. Hindi yan ang sinasabi ko. Ang gusto ko lang gawin mo, huwag mong sobrahan ng gastos. Wala pa tayong ipon, mahal. Malapit na mag-1 taon ng anak natin. Anong ipangahanda natin, di ba? Tapos itong bahay, hindi pa to tapos bayaran. Naguhulog pa rin ako monthly. Hindi ko sinabi na huwag kang maging masaya. Ang gusto ko maging responsable ka sa paghawak ng pera natin. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan ako sa trabaho ko na to eh. Kung hanggang kailan ako magkakaroon ng pera pantustos sa lahat.
Intindi mo naman ako, mahal. Sa hirap ng buhay ngayon, kailangan nating magtipid. Okay, sige. Hindi na lang ako bibili. Total, nagagalit ka naman sa akin eh. Pinapakita ko lang naman yung nabili ko na magagamit din natin. At kung paano ako naging wais sa pagbili ng mga gamit at pag-aabang ng sale. Hindi ko naman binibili kapag wala akong nakikitang sale. Lahat naman kinagagalitan mo, di ba? Okay, sige. Hindi na. Nagpatuloy si Roslyn na mag-inarte kahit pa ilang beses na siyang kinakausap ng kanyang asawa tungkol sa kanilang pagtitipid. Sa susunod na buwan kasi ay sasapit ang kaarawan ng kanilang anak at ang gusto ni Romeo ay magkaroon sila ng salo-salo dahil sakto na uuwi rin ang nakatatanda niyang kapatid galing sa ibang bansa. Nais niyang imbitahan ang mga yon. Napag-usapan na nila ng asawa ang tungkol sa handaan at nakakapagbigay siya ng dagdag na pera para sa magagamit nila. Malaki ang sinasahod ni Romeo kumpara sa mga normal na manggagawa dahil sa mataas din ang posisyon niya. At lahat ng pera niya ay hawak ng kanyang asawa. Wala naman siyang problema kung ang pera na hawak niya ay pamasahe niya lang papasok sa trabaho dahil pinaghahandaan naman siya ni Roslyn. Maalaga sa kanilang pamilya ang asawa. Mabait din ito. Ngunit ang isang katangian na hindi naaalis ni Roslyn ay ang pagiging magastos niya. Kahit na anong pigil ng asawa sa kanya, palaging nangangati ang kanyang kamay para bumili ng kung ano-anong hindi naman nila nagagamit sa pang-araw-araw na buhay. Isang araw, habang nasa bahay si Roslyn at katutulog lang ng anak niya, saka naman dumating ang rider na nagdadala sa kanya ng mga pinamili niya. Yun, sakto, dumating ka na. Kayo na pa kita hinihintay eh. Uy, ayos ah. Ang pogi mo ata ngayon. Bagong gupit ka ah. Oh, baka hindi ko lang napansin kasi ngayon mo lang ulit hinubad ang helmet mo. Magkano nga ulit yan? Wait lang ha. Eto. Sa'yo na sukli. Tip ko na yan. Gusto mo ba ng tubig o juice? Mukhang pawis na pawis ka kasi. Ang init pa naman sa kalsada. Kawawa ka naman. Sandali ha. Kukuha ako. Matapos mabigyan ng inumin ni Roslyn ang rider, dumating naman ang kanyang ina. May dala itong isang plastic na mukhang naglalaman ng pagkain. Oh, ano yan? Bakit ang dami yatang dumating na parcel? Ang laki pa nito oh. Mga nabili ko sa online ma. Umabot kasi ako sa 3.3 sale niya eh. Free shipping pa lahat. Teka, bakit pala kayo napasyal dito ma? Ano yung dala mo? Bumili ako ng pasalubong para sa apo ko. Nasaan pala si Romeo? Nasa trabaho niya ma. Bukas pa naman day off noon eh. Dito ba kayo matutulog? Hindi, napadaan lang ako. Dahil siningil ko si Melay Kulot. Ito pala bigay mo kay Choy Choy. Sige, mamaya kakatulog niya lang eh. Magbubukas muna ako ng parcel. Nakatingin lang ang ina ni Roslyn sa kanya habang binibitbit niya ang mga parcel na dumating. Inisa-isang buksan nito ang pinamili niya at doon napansin ng kanyang ina na walang kwenta ang mga yun. Ano ba naman yung mga pinagkakagastusan mo, Roslyn? Akala ko pa naman mga gamit dito sa bahay nyo. O kaya mga gamit para sa birthday ng anak mo. Tingnan mo nga, headband na may daga. Ano ba yan? Para kanino naman yan? Ang cute kaya. Nakita ko to sa TikTok, ma. Tingnan mo. Diba kakaiba siya? Naloloka naman ako sa'yo, Roslyn. Ano bang akala mo sa sarili mo, batang paslet? Kahit nga bata, hindi magsusuot ng ganyang headband. Tapos, ano pa itong isa? Electric wine opener? Talaga ba, Roslyn? Ano naman ang paggagamitan mo nito? Baka akala mo mayaman ka na umiinom palagi ng wine. Pwede naman gamitin yan sa soft drinks, ma. Saka malay nyo, magkaroon kami ng wine, di ba? Sa New Year, magpapabili ako kay Romeo. O kaya sa birthday ng anak namin. Kasi nasabi niya, uuwi yung kapatid niyang galing abroad. Malay mo, magbigay yun ng wine o kaya magdala rito, di ba? Tapos maghahanap sila ng pambukas doon. Makikita nila tong electric wine opener namin. Magagamit naman yan. Kung hindi man sa ngayon, edi sa future.
Noong dalaga ka pa, pinuno mo ng basura ang bahay natin sa mga pinagbibili mong walang kwenta. Kahit basura, makita mo lang na sale online, bibilhin mo na. Tapos hanggang ngayon, dala mo pa rin ang ganyan mong ugali. May anak ka na, may pamilya ka na. Hindi ikaw ang nagpapakahirap sa pera, kaya ganyan ka. Maawa ka naman sa asawa mong nagkakandakuba na maibigay lang ang pangangailangan ng pamilya nyo. May anak ka na, Roslyn. May mga binili naman ako para sa kanya eh. Ito ngang glow in the dark na medyas. Diyos ko po, anong gagawin ng anak mo sa medyas na yan? Malamang ma, ipasusuot ko sa kanya sa birthday niya. Saka kapag nag-aaral na siya, pwede niya itong magamit. Yung mga binibili ko, mukha lang kasi itong walang kwenta sa ngayon. Pero kapag dumating na yung araw na kakailanganin na, dun lang makikita yung halaga. Ang hilig mong bumili ng mga bagay na balang araw masisira lang din naman. Tingnan mo ang mga gamit mo nun sa bahay, di ba? Sabi mo magagamit mo sa future. O nasa na ngayon? Nasa basurahan na lahat. Kung hindi na gumagana, sobrang naluma naman na sa taguan. Hindi lahat ng tingin mong magagamit mo bibilhin mo. Tandaan mo, may anak ka na at mabilis lang ang panahon. Kapag yan nag-aral na, mahihirapan kayo niya mag-budget kung wala kayong ibang iniipon kundi ang mga basura mo. Ikaw ang babae, ikaw dapat ang may alam sa pagbabudget. Sus, makaluma na yung ganyan ma. Stereotyping. Stereotyping ka dyan. Akala mo naman alam mo ibig sabihin yan. Basta, pinagsasabihan kita ngayon dahil alam ko ang ugali mong pagiging gastador. Buti sana kung may isaysay ang binibili mo kaso wala namang pakinabang. Makita mo lang na sale, hala sige, bilhin na kasi magagamit naman kapag kailangan. Tapos itatambak na lang hanggang sa mabulok na. Sayang na ang pera. Sa halip na makatipid dahil nga sale, napagastos naman dahil hindi naman gagamitin. Tigilan mo na yung ugali mong ganyan. Roslyn, isipin mo ang pamilya mo at ang ikabubuti nila. Para naman talaga sa ikabubuti nila tong binibili ko eh. Tingnan mo tong mga to Magagamit to ng anak ko kapag nasa high school na siya. Ay nako, ako ang nai-stress sa sobrang advance mo mag-isip. Mag-iisang taon pa lang ang anak mo, bumili ka na ng gamit niya pang high school. Hindi ba ang sabi ninyo sa akin na planuhin ko ang future niya? Ibang pagpaplano sa future ang sinasabi ko. Kumbaga, kung paano kayo mag-savings para kapag tumuntong na sa kolehiyo ang anak nyo, makakapasok siya sa maayos na universidad. Kung bibili ka ng gamit na tingin mong malaking tulong sa hinaharap, sana gold ang binili mo. Buti pa yon, tataas ang value. Pwede nyo pang maging emergency fund. Ay ang mga gastos mo, hindi mo naman yan maibebenta ng mas mahal kapag dumating ang araw. Ngayon pa lang, mababa na ang value niyan at basura na yan sa future. Kahit pang emergency fund, hindi mo yan magagamit. Dahil sino bang gustong bumili ng walang kwentang bagay, ha? Maliban sa'yo. Si mama naman Kasiyahan na nga lang din to ng tao. Kasiyahan yan sa mga nagbebenta dahil may nabubudol silang tanga na kagaya mo. Hay! Nai-stress ako sa'yo. Gusto ko ipalo sa ulo mo yung mga pinamili mo Makauwi na nga at baka makatikim ka pa sa akin. Kawawa ang asawa mo sa'yo. Kung ano ba namang swerte mo sa pagiging responsable niya, siya namang minalas niya sa pagiging gastador mo. Hay, patawarin na lang talaga. Tumataas ang presyon ko sa'yo. Agad na ring umalis ang ina ni Roslyn at wala siyang ibang naging pakialam maliban sa patuloy na pagbubukas ng mga pinamili niya. Bago umuwi ang asawa niya, itinago niya ang mga yon sa kabilang kwarto. Wala siyang ibang iniwan na ebidensya na maaaring magpakita na may mga binili na naman siya. Ang sabi niya kasi sa kanyang asawa, hindi na ulit siya gagastos kung hindi naman nila kailangan. Nang kinagabihan noon ay nagluto na rin siya ng pagkain nila para kapag uwi ng asawa niya ay nakahain na ang lahat. Sa paglipas ng mga araw, patuloy pa rin na may dumarating na parcel si Roslyn at naitatago niya yon sa kanyang asawa. Hindi naman kasi pumapasok si Romeo sa kabilang kwarto at hindi niya alam kung alin doon ang luma at bagong gamit.
Ang ipinapakita lang ni Roslyn ay ang mga gamit na pwede sa bahay nila. Hanggang sa isang araw, napansin ng asawa niya ang isang kalat sa ilalim ng lamesa. Ano yan, mahal? Parang sa mga parcel mo yan, di ba? Ganyan yung dinadala ng JNT Rider eh. Parang trash bag. May order ka na naman ba? Wala. Noong nakaraan pa yan. Di ba bumili ako ng air purifier? Hindi ko pala nalinis agad. Ano lang yan? Mga punit-punit lang yan doon sa balot. Bukas pa ako maglilinis. Gagamitin ko na yung vacuum. May binili ka bang vacuum? Ang sabi mo nung nakaraan, nasira na yun ah. Oo, di ba? Nagpaalam ako sa'yo nung sahod mo na bibili ako para mas madali ako makapaglinis. Pumayag ka kaya nun? Kailan yun? Di ko maalala. Kasi ang naalala ko lang na pumayag ako nung bumili ka ng mga gagamitin para sa decoration sa birthday ni Choy Choy. Yun lang ang naalala ko. Ay, tumatanda ka na ata talaga kaya hindi mo maalala. Pinakita ko pa nga sa'yo yun. Tapos nagtanong ako kung anong kulay ang gusto mo. Tapos sabi mo, ako nang bahala. Ay, mukhang stress ka na sa work mo. Yan ang sabi nila. Magiging makakalimutin daw ang mga tao kapag na-stress sila sa work. Okay ka lang ba, mahal? Oo nga, baka hindi ko lang matandaan. Dami ko kasing iniisip nito mga nakaraan eh. Dumagdag pa kasi yung problema namin dun sa dati naming accountant. Ang dami kasing nawawalang budget. Tapos may bali-balita pa na siya yung nag-receive ng 300k na payment. Kaya siguro biglaan ang pagre-resign niya. Nagtakas na pala ng pera. Ay, ang laki naman pala ng naitakas niya. Buti ikaw, hindi mo naisipan yun ano? Hindi ko naman yun gagawin. Ano ba naman ang 300k sa panahon ngayon? Sa mahal ng bilihin, ang bilis lang niya maubos, no? Oo nga, sa bagay tama ka naman. Ilang parcel lang yan, ubos na ang 300k niya. Lalo na kung kasing gastos mo yun. Buti nga ngayon, napipigilan mo na ang sarili mong gumastos sa pagbibili ng mga walang kwentang bagay eh. Dahil lang sa nakasale. Pagpatuloy mo lang yan, mahal ko. Hayaan mo sa susunod kapag na-promote na ako sa mas mataas na posisyon, bibigyan kita ng budget pang parcel mo. Pero bawal lumagpas sa budget ha. Ay, talaga ba? Salamat mahal ko. Kaya love na love kita eh. Halika nga, imasahe kita. May binili akong pang-massage dyan. Bumili ka? Matagal na yun, hindi ko lang nilalabas. Mahusay na naitago ni Roslyn ang kanyang pagiging magastos dahil napaniwala niya ang asawa niyang hindi na nga siya naglalabas ng pera. Pero ang totoo, maya't maya ang dating ng parcel niya, pero dahil kakilala niya ang rider, napapakiusapan niya ito na huwag dadalhin sa bahay nila kapag naroon ang kanyang asawa. Madali naman silang kausap, lalo pat malaki rin naman ang lagay. Ilang araw pa ang lumipas, palapit na ng palapit ang kaarawan ng kanilang anak. Ang dami nilang plano. Simple lang naman ang handaan at sila-silang pamilya lang ang pupunta roon, kaya hindi na nila kailangan na maghanda ng sobra-sobra. At ang plano nila ay ang ina ni Roslyn ang magluluto dahil masarap itong maghanda ng pagkain. Pumayag din naman si Dolores dahil apo niya naman ang magdiriwang ng kaarawan. Isang araw, may kumatok sa bahay nila at ang akala ni Roslyn ay ang rider na magdadala ng kanyang parcel. Disconnection letter para sa kuryente? Hala, oo nga, nakalimutan ko na tong bayaran. Naku po, paano kaya to? Pwede naman po sigurong 1 buwan lang muna ang bayaran ko, ano? Para hindi kami maputulan. May baby kasi kami eh. Sinabi lang sa kanya na bayaran na lang niya bago dumating ang araw na nakasulat dahil kung hindi ay baka maputulan na nga sila ng kuryente. Hindi pwedeng ipaalam ni Roslyn na nakatanggap siya ng ganito dahil magagalit ang kanyang asawa at itatanong sa kanya kung saan niya dinala ang perang ibinibigay sa kanya. Malalaman kasi ng kanyang asawa na nagastos na niya ang pera na dapat ay ipambabayad sa kuryente. Kasabay din ng araw na yon ay naputulan sila ng tubig. Ano bang uunahin ko? Kung magbabayad ako ng kuryente at tubig, kukulangin ang pera ko. May parating pa naman akong parcel.
out for delivery na yun eh. Mamaya lang darating na yun eh. Ano bang dapat kong unahin? Kaso putol ang tubig ngayon. Mas mura naman yun. Kung sa kuryente naman, aabot pa yun sa sahod ni Romeo. Pwede na yun. Ito nilang munang tubig para may pambayad ako sa parcel. Inilihim ni Roslyn ang problemang yon sa kanyang asawa. Hindi rin naman nakarating kay Romeo dahil masyado na siyang maraming problema sa trabaho para isipin pa kung anong nangyayari sa bahay nila. Buong sahod naman niya ang hawak ng kanyang asawa kaya kampante siya na nababayaran lahat ng bills at nakakabili ng pagkain nila. Isang linggo bago ang kaarawan ng kanilang anak, nagpunta si Dolores sa bahay nila para itanong kung kailan babalak ni Roslyn na magbigay ng perang pambili ng panghanda. Pinag-uusapan namin ni Romeo ngayon na baka mag-order na lang ng pagkain. Kasi naisip niya rin na baka mapagod ka. Nahihiya rin naman kami, ma. Bakit kayo mahihiya? Apo ko naman yon. Kahit na mapagod pa ako sa pagluluto. Mamaya makapag-order kayo dun pa sa hindi masarap magluto. Naaalala mo yung pinagbilhan natin ng pagkain noon? Hindi ba muntik pang mapanis ang pansit? Meron na akong nakausap. Doon nag-order ng pagkain sina Ate Rina nung New Year. Masarap naman daw. Tapos, sakto, gumagawa rin ng cake ang mga yon. Sigurado ka dyan, ha? Oo naman, ma. O kung gusto nyo, pwede naman kayo ang magluto. Pero abanuhan nyo na lang muna. Aba, ay saan naman ako kukuha ng pera, Aber? Utang ka muna kay kuya. Sige na. Bakit naman uutang pa sa kuya mo? Kung tingin mong kukulangin yung pagkain sa order nyo, bakit hindi na lang kasi magluto? Mas mahal ata ang magagastos doon kesa bumili ng sariling Ricardo. Kung ako ang bibili sa palengke, pwede akong tumawad doon sa mga kakilala ko. Wala lang. Naisip ko lang. Marami kasing pera si kuya, di ba? Baka naman pwede niya ako mapautang para may panghanda si Choy Choy. Pamangkin naman niya yun eh. Ang sabi niya nga sa akin, magpapadala siya ng laruan eh. Pero nung sinabi ko na perahin na lang, ayaw naman niya. Alam mo naman na kuripot ang kuya mo pagdating sa pera. Magpapadala yon kung gusto niya, pero madalas damit o laruan para sa anak mo. At anong pinagsasasabi mo dyan na para sa handa? Hindi ba may itinabi naman kayong pera? Nako, wag mong sabihin sa akin, Roslyn, na nagastos mo ang ipanghahanda sana ng anak mo. Ano? Nagastos mo ba? Hindi naman sa ganon, ma. Kasi Kasi ano? Kasi may parcel ka na naman parating. Talagang uunahin mo pa ang gastos sa parcel na yan kaysa sa handa ng anak mo? Ano na lang ang sasabihin ng mga kamag-anak ni Romeo? Anak naman, ilang beses na kitang kinausap tungkol dyan sa mga walang kwentang gastos mo, hindi ba? Alam na ba ni Romeo yan? Hindi nga, ma. Huwag mo na lang sabihin sa kanya. Gagawan ko na lang ng paraan to. Tulungan mo na lang akong umutang kay kuya. Babayaran ko naman yun eh. Malapit na kasi ang sahod ni Romeo. Kaso, mauuna yung birthday ng anak namin eh. Hindi pwede ang ginagawa mo. Dapat lahat ng nangyayari sa bahay na to, alam ng asawa mo. Hindi yung nagpapakahirap siya sa trabaho para mabigyan man lang ng maganda at maayos na handa ang anak nyo. Tapos, ikaw, ginastos mo lahat sa mga walang kwentang gamit. Grabe ka naman, ma. May kwenta naman yun ah. Tingnan mo nga, bumili ako ng bagong display dito sa bahay, tapos mga gamit sa kusina. May kwenta na pala sa'yo yung mga ganyan? Sige ka, yung mga display na yan, mangangata nyo ba yan sa birthday ng anak mo? Anong ihahanda mo sa mga bisita nyo? Yung mga aesthetic na platong walang laman, ha? Kasi doon napunta ang budget para sa birthday ni Choy Choy. Simpleng handaan lang naman, ma. Iutang mo na lang ako, babayaran na lang kita. Ay nako, ayoko ng mga ganyang utang na yan. Malamang tatanungin ako ng kuya mo kung saan ko dadali ng pera. At kapag sinabi ko na sa'yo ko ipapahiram, magagalit yun. Dahil alam na niyang kinukonsinti kita sa gastos mo. At kapag sinabi ko naman na para sa birthday ng pamangkin niya, malamang tatawagan nun ng asawa mo. Wala rin. Malalaman din ni Romeo. Oh, paano mo ngayon ipapaliwanag sa asawa mo na pinambayad mo ng parcel mo yung pera? Aber, sige nga.
Anong sasabihin mo, ha? Tapos madadamay pa ako na alam ko na pala ang ginagawa mo tapos kinakampihan pa kita. Tulungan mo naman ako, ma. Ako ang anak mo eh. Dapat lang nakakampi kita. Ay hindi, walang kampihan dito. Kung pwede nga lang na ako nang magsabi sa asawa mo nitong problema mo na to eh. Alam kong excited na yun sa birthday ni Choy Choy. Ewan ko ba dyan sa kakatihan ng kamay mo? Kung bakit hindi yan mapirme at mapigilang magpipindot ng kung ano-ano online para walang gastos na darating. Bahala ka sa buhay mo. Hindi kita hahanapan ng uutangan. Gumawa ka ng paraan. Kung gusto mo, isanla mo yung ATM ng asawa mo. Naisanla ko na nga eh. Ayaw naman magpadagdag. Abay, kung hindi ka nga naman... Ay, nanginginig ako sa inis sa'yo, Roslyn. Sinasabi ko sa'yo, tatama tong palad ko sa mukha mo. Talagang isinanla mo pati yun? Ibig sabihin, walang kaalam-alam ang asawa mo na wala na pala kayong pera, tapos may mga utang ka pa? Habang pinapagalitan ni Dolores ang kanyang anak, may kumatok sa pinto. Nang buksan nila, rider yon na magdadala na naman ng mga pinamili ni Roslyn. Cancel mo na yan, hindi niya yan babayaran. Tapos sa susunod na may mga order tong babae na to, huwag niyong dadalhin. Napapagasto siya sa ganyan. Hindi pwede, ma. Baka mamaya maban yung account ko eh. Platinum pa naman na ako. Aba nga naman, may nalalaman ka pang platinum dyan ano? Wala ka na nga maipanghanda para sa birthday ng anak mo? Ikaw, umalis ka na, hindi na niya kukunin yan. Kung hindi ka aalis, ihahampas ko sa helmet mo ang ulo ng babaeng to. Balak na sanang bayaran ni Roslyn ang parcel niya pero natakot ang rider kaya umalis ito. Pero alam naman niyang bukas din ay ibabalik sa kanya yon. Hindi na tumigil ang kanyang ina sa pagtatalak. Wala itong pakialam kahit pasabihin sa kanya ni Roslyn na naririnig sila ng mga kapitbahay nila dahil kahit naman ang mga yon, alam ang halos araw-araw na pagdating sa kanya ng mga parcel. Nanatili si Dolores sa bahay ni na Roslyn hanggang sa sumapit ang gabi. Siya ang nag-aalaga sa kanyang apo at awang-awa siya rito dahil sa maaaring nakakalungkot na kaarawan nitong darating. Ilang sandali pa ay dumating na si Romeo. Kinakabahan si Roslyn dahil baka biglang magsalita ang kanyang ina at isumbong ang napag-usapan nila. Oh, ma, nandito ka po pala. Kanina pa kayo? Oo, kaninang umaga pa. Nagluto na pala ako ng pagkain nyo. Sige na, mukhang pagod na pagod ka eh. Ako na ang magbabantay kay Choy Choy. Kumain na po ba kayo? Oo, kanina pa. Pauwi na rin naman ako. Napasyal lang ako rito para dalawin ang taba Choy Choy na baby na to. At para itanong na rin sa asawa mo kung kailan ko makukuha ang budget para dun sa iluluto ko. Okay po. Naibigay naman na po ba? Mamaya na natin pag-usapan yan, mahal. Tara na, kumain na muna tayo. Nakahain na dun oh. Akin na nga tong bag mo. Ano ba yan? Pawis na pawis ka naman. Ay, grabe kasing siksikan kanina sa jeep eh. Wala talagang masakyan. Akala ko nga mamaya pa ako makakauwi. Mabuti na lang nakasiksik ako. Sakit nga ng paa ko, grabe. Kalahati lang yata ng puwet ko nakaupo eh. Grabe, kawawa ka naman Romeo. Mas maganda sana kung bibili ka na ng motor mo kaysa nakikipagsiksikan ka sa jeep. Dagdag pa yan sa oras mo eh. Sa halip na nagpapahinga ka na sa bahay nyo, maghihintay ka pa ng matagal para lang makasakay. Tapos kapag binalas ka pa, halos kalahati na lang ng puwet mo ang nakaupo. Yan na nga po ang susunod na plano, ma. Papatapusin lang muna tong birthday ni Choy Choy. Tapos po, saka ako kukuha ng hulugan ng motor. Konting tiis lang po. Talaga kasing di pa po bayad tong bahay eh. Ayoko naman po na magpatong-patong ang hulugan ko. Baka wala na akong maibigay para dito sa bahay. Grabe ka talaga Romeo. Sana yan din ang naiisip ng asawa mo ano? Yung para sa pamilya nyo at hindi para sa kalat at walang katuturang gamit. Ha? Anong ibig mo sabihin, ma? Wala yan, mahal. Alam mo naman ang mga matatanda kung ano-ano mga pinagsasabi, di ba?
Para lang sa mga mag-asawa na advice, ganun. Ay, tara na, kain na tayo, kaya na pa ako nagugutom eh. Hinintay kasi talaga kita eh. Hubarin mo na lang muna itong uniform mo para hindi ka matuyuan ng pawis. Ang sarap ng luto ni Mama. Mabilis na nalihis ni Roslyn ang isipan ng kanyang asawa sa mga pinagsasabi ng kanyang ina. Habang kumakain sila, bigla na namang nabanggit ni Romeo ang tungkol sa perang gagamitin para sa handa ng kanilang anak. Nasamid pa nung una si Roslyn pero agad din siyang nakainom ng tubig. Oh, okay ka lang ba? Oo, munti ka nang lumabas sa ilong ko yung kanin. Ano, kumusta naman ang work mo? Okay na ba yung problema yun dun sa may katrabaho nyo na nagtakas ng pera? Bakit iniiba mo ang usapan? Kanina ka pa pabalik-balik ng tanong dun sa nagtakas ng pera. Pero hindi mo sinasagot yung tanong ko tungkol sa ipapaluto kay Mama. Wala, nagtatanong lang naman ako. Saka yung sa ipapaluto natin kay Mama, di ba? Napag-usapan naman na natin yun. Bukas ko pa maibibigay sa kanya yung pera eh. Saka sa Monday pa naman yun eh. Ilang araw pa naman oh. Iniisip ko kasi baka biglang magastos ni Mama yung pera. Di ba? Kung bukas naman siya bibili, ang aga pa. Baka masira lang. Napag-usapan naman namin yun ni Mama kanina. Basta yung sakto lang ay ipapaluto mo ha. Yung sa atin lang. Kasi ang pupunta sa birthday ni Choy Choy si Mama, Papa, Ate at yung bunso kong kapatid. Tapos sa inyo naman si Mama tapos si Cheska pupunta rin kamo. Pero kapag tapos pa ng klase niya, tayo-tayo lang naman eh. Alam mo, iniisip ko nga na wag na lang kaya tayo maghanda, ano? Kasi first birthday naman yun. Hindi naman maaalala ni Choy Choy yung handa natin eh. Kahit ano na lang, luto na lang ako ng pansit. Tapos sabihin mo kina Mama at Ate na saka na lang sila bumisita. Kasi mukhang may mga pupuntahan pa ata sila mga kamag-anak nyo eh. Bakit? Simple lang naman ang ipapaluto ah. 2 putahe ng ulam tapos palabok, puto tapos yung cake. Yun lang naman 'di ba? Family dinner lang naman yun eh. Yung pasok lang sa budget natin. Hindi naman kailangan ang grande dahil tayo lang naman talaga. Tapos picture ganun. 1 beses pa lang kasi nakita ni ate si Choy Choy nung kapapanganak mo lang. Saka yung pagpunta nila sa mga kamag-anak kinabukasan pa yun. Malamang uunahin nun dito. May problema ba? Wala naman, nasabi ko lang. Kinakabahan na si Roslyn sa mga susunod na mangyayari, lalo na't wala siyang pagkukunan ng pera na gagastusin nila. Hindi niya masabi sa kanyang asawa na wala siyang pera. Ayaw naman din siyang tulungan ng kanyang ina kahit na halos magmakaawa na siya. Ang katwiran ni Dolores, dapat si Roslyn ang gumawa ng paraan para maresolba niya ang problema na siya rin naman ang may dahilan. Pili ang mga taong nilalapitan ni Roslyn. Yun lang mga tao na hindi nakakausap ang asawa niya. Pero wala ni isa sa kanila ang may kakayahan na pautangin siya ng halaga na kailangan niya. Hanggang sa may isa siyang kakilala na napakiusapan niya pero kalahati lang ang kayang maipautang sa kanya. Sige, okay na yan. Salamat ha. Ibabalik ko to next month. Promise ko yan, tutubuan ko pa. Basta kahit na anong mangyari, wag na wag mong babanggitin to kay Romeo ha. Alam ko naman na hindi kayo nag-uusap ng asawa ko. Tapos, wag ka mag-chat sa akin. Hawak kasi nun ng account ko eh. Ako na lang mismo ang pupunta sa'yo rito kapag babayaran na kita. Promise talaga to, hindi to tokis. Babayaran kita. Dahil kalahati lang ang nautang ni Roslyn, kailangan niyang tipirin ang handa. Dahil nanay naman niya ang magluluto at bibili ng mga rekado, alam niyang kaya yung pagkasyahin. Pero hindi muna ibinigay ni Roslyn ang pera dahil nagbabaka sakali siya na may mahanap pa siyang ipandadagdag. Dumating ang araw na walang pasok ang asawa niya at nanatili lang ito sa kanilang bahay. Lapit na birthday ng baby Banchoy Choy namin na yan ah. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang sumisipa ka pa sa tiyan ng mami mo. Tapos ngayon mukha na namin ang sinisipa mo. Sa susunod niyan, magiging magala na yan. May pagagalitan na tayo dahil kung saan-saan nagpupunta.
Yun na nga eh. Tapos kung magkakaroon pa siya ng ading, no? Ading agad? Baby pa natin yan eh. Siyempre, hindi pa naman ngayon. Di ba ang plano natin may 5 years gap sila? 4 years pa yun eh. Pero baka hindi pa sure. Biglang masundan agad. Ano ba? Huwag mo nga akong kilitiin. Ayan, nakikisali pa sa kulitan si Batchoy-choy na yan. Ano ba, mahal? Wala na, dinaganan ka na ng anak natin. Ang siluso naman ito, aba. Huwag daw muna kasi sa ading dahil gusto niya pa rin maging baby natin. Ikaw kasi, ang kulit mo. Kapag napaayos natin yung sa likod, magpadagdag tayo ng isa pang room. Kasi kapag nag 4 years old na siya, bubukod na siya ng kwarto. Kailangan natin siyang sanayin sa sarili niyang kwarto. Hindi ba mahirap yon para sa bata? Pwede naman siguro yung kahit na 7 or 10 years old na siya bumukod ng higaan sa atin. Sa amin kasi, 4 years old pa lang sinasanay na kami matulog sa sarili naming kwarto. Masyado na siyang matanda kung 10 years old na siya kasama pa natin sa isang kama. Lalo na kung may ading na rin siya. Ganun talaga yun, mahal. Hindi naman natin siya bibiglain eh. Ganun ba? Sige, okay na rin yun para makapag-decide tayo ng design ng kwarto niya. Ang dami kong nakikita sa TikTok nun eh. Pwede rin tayong bumili ng gamit doon, mas mura lalo kung may sale. Mahal, kapag 4 years old pa siya, hindi tayo pwedeng bumili ngayon. Lalo na walang pwesto sa bahay. Nasisikipan nga ako rito eh dahil ang daming kung ano-anong design sa gilid natin. May mga malalaki pang fake plants. Tapos yung kabilang kwarto na lagayan ng mga gamit, feeling ko puno na rin yun. Ipapaayos pa natin tong bahay kaya huwag ka na muna mag-order. Hindi yung narinig mo lang tong plano na ganito kapag nakakita ka na naman ng sale o may free shipping, bigla mo na naman bibilin. Tipid-tipid tayo ha? Kukuha din ako ng motor eh. Habang nag-uusap ang mag-asawa, may kumatok sa pinto nila. Si Roslyn ang nagbukas noon at may parcel siyang parating. Ibang rider ang naghatid sa kanya kaya hindi nun alam na kapag walang pasok si Romeo ay hindi siya pwedeng dalhan ng parcel. Kuya, balik ka bukas ha. Andito kasi ang asawa ko eh, hindi niya alam yan. Bigyan kitang malaking tip bukas, promise. Magpanggap ka na lang na hindi yan sa akin, okay? Si Bianca ba? Ay, doon yung bahay. Nakikita mo yung may kotse na kulay pula? Sa unahan noon may tindahan, tapos may green na gate. Doon nakatira yan. O kaya, itanong mo na lang kapag nasa tindahan ka na. Kilala naman nila yan. Sige na kuya, alis ka na. Bukas may balik yan mga tanghali, okay? Sumunod din naman ang rider sa utos niya. Matapos nun ay bumalik siya sa loob ng bahay kung saan naabutan niya ang asawa niya na nakikipaglaro pa rin sa kanilang anak. Ano raw yun? Wala. Nagtatanong lang kung saan ang bahay ni Bianca. Bagong rider din, hindi pa kabisado rito. Akala ko naman may parcel ka na naman. Hindi, wala Alam mo naman na hindi na ako bumibili, hindi ba? Pinapaalam ko muna sa'yo kapag may i-check out ako. Baka kasi mamaya magalit ka na naman sa akin. Wait lang, magluluto muna ako ng merienda natin. Napansin ko kanina na parang wala na tayong bigas. Hindi ka pa ba bumibili? Hindi pa. Kasya pa naman yan hanggang sa sahod mo. Saka na lang din ako mag-grocery kapag sahod mo na ulit. Minsan kasi hindi ko maharap, lalo na ang kulit ni Choy Choy. Nakakabili lang ako kapag pumupunta rito si Mama. Wala naman akong pasok ngayon, ako na mag-grocery. Ay hindi, wag! Wag na. Kasi nga day off mo ngayon, di ba? Dapat magpahinga ka. Deserve mo naman magpahinga, mahal. Alam ko ang stress na nararamdaman mo sa work mo. Ayoko naman na itong isang araw na to, magpapakapagod ka pa, hindi ba? Okay lang naman sa akin para matulungan din kita rito sa bahay. Alam ko na ang dami mo inaasikaso eh. Lalo na kulang talagang oras mo mag-alaga sa anak natin. Isa pa, nakalive ako sa Monday, di ba? 2 araw na lang naman, Monday na. Hindi naman din nakakapagod kung bibili ako ng bigas. Alam mo namang ayaw na ayaw ko yung nasisimut ang bigasan natin, di ba? Ang bigat kasi sa feeling kapag ganun. Sige na, okay lang. Ako na ang bibili. Kinumbinsi pa ni Roslyn ang asawa niya na wag na ngang bumili pero nagpumilit din si Romeo.
Dahil wala nang pagpipilian pa si Roslyn, ibinigay niya ang pera na inutang niya para lang may maipambili sila ng bigas. Lalong dumagdag ang problema niya dahil 2 araw na lang ay kaarawan na ng kanilang anak. Iniisip niya kung saan na naman siya kukuha ng perang ipapanghanda. Ayaw niya pa ring aminin sa kanyang asawa ang nagawa niyang paglustay ng perang ibinibigay sa kanya dahil lang sa pagbili niya ng mga bagay na hindi naman nila kailangan. Alam niyang magagalit sa kanya si Romeo, lalo pa at nangako siya rito na hindi na siya gagastos pa sa mga walang kwentang bagay. May parcel pa siyang darating bukas at hindi pwedeng hindi niya kunin yon dahil para sa kanya ay mahalaga ang mga yon kahit na hindi niya alam kung kailan nga ba niya magagamit. Isang araw bago ang kaarawan ng kanilang anak, nagpunta siya sa bahay ng kanyang ina upang pakiusapan ulit ito tungkol sa pagpapahiram ng pera. Ma, sige na. Kahit kanino ka na lang umutang mo. Babayaran ko naman yun eh. Birthday na bukas ng apo mo. Wala talaga akong magagawa sa problema mong yan, Roslyn. Pinagsabihan na kita, di ba? Hindi ka naman kasi nakikinig sa akin. Kung sana matagal mo nang sinabi sa asawa mo ang problemang ito, edi sana hindi ka na nahihirapan ng ganito. Baka siya pa pwede pang makaisip ng paraan. Ang tigas kasi ng bungo mo eh. Ilang parcel na ang dumating sa'yo, tapos ayaw mo pa ring tigilan. Hanggang sa ayan, wala ka na talagang perang mailalabas at magagamit. Kung ako sa'yo, sabihin mo na yan sa asawa mo dahil baka bukas mag-expect siya na may handa si Choy Choy. Tapos ang maabutan lang nila sa bahay nyo ay bahaw na tinirikan ng tig-5 pisong kandila na gamit nyo kapag brown out. Hindi naman pwede yung ganun, ma. Magagalit sa akin yun eh. Lalo na uuwi yung ate niya. Tapos yung mama at papa niya pupunta pa sa bahay. Aba, mas maganda yata yun para malaman nila ang kalagayan nyo. Bahala ka na sa buhay mo. Hindi kita matutulungan. Maging masama na lang akong ina para sa'yo, pero kapag ganyang problema na ikaw ang may kagagawan, dapat lang na ikaw ang humarap niyan. Hindi pwede yung sa tuwing gagawa ka ng kalokohan sasaluhin kita. Matanda ka na, may pamilya ka na, kaya umakto ka bilang asawa, hindi bilang pabigat na gastador ng pamilya. Kahit naiyakan ni Roslyn ng ina, ayaw talaga siyang bigyan ng tulong. Palagi lang sinasabi sa kanya na sabihin na kay Romeo ang tunay na nangyayari. Dahil kung hindi niya raw kaya, ang kanyang ina na lang ang magsasabi. Pero ayaw ni Roslyn. Kaya wala na siyang ibang nagawa kundi ang tanggapin na mag-aaway sila ni Romeo kapag nalaman nitong wala na nga silang kapera-pera. Kinabukasan ay maagang nagising si Roslyn, hindi dahil sa kanyang aasikasuhin, kundi dahil sa problema na alam niyang mangyayari mamaya. Ang aga mo, mahal. Gising ka na pala. Oo, di ba susunduin ko sina mama? Okay ka lang ba? Masama ba ang pakiramdam mo? Oo eh. Parang ang bigat ng katawan ko ngayon. Nahihilo rin ako. Halika nga rito, umupo ka muna. Uminom ka na ba ng gamot? Baka kasi hindi ka na nagpapahinga eh. Sana kapag tulog si Choy Choy, sinasabayan mo. Hindi yung kilos ka ng kilos dito sa bahay. Kaya mo ba o gusto mong dali na muna kita sa ospital? Tawagan ko muna si Mama Dolores para ipakuha si Choy Choy. Hindi na. Okay lang ako. Dito na lang muna tayo sa bahay. Oo nga, gusto ko magpahinga. Huwag na lang kaya muna natin ituloy ang birthday ni Choy Choy ngayon. Hindi ko alam kung makakakilos ako eh. Hindi ka naman kikilos ngayon dahil yung pagkain si Mama Dolores naman na magluluto. Tapos wala namang kailangan na design eh. Wala namang ibang bisita tapos mamayang gabi pa makakarating sina ate. Iniisip ko kasi na baka hindi ko sila maasikaso at di ko sila maharap, di ba? Ano ka ba? Bakit iisipin mo ang pag-aasikaso sa kanila? Hindi ka naman kasambahay, mahal. Kakain lang tayo. Kung ano ang nasa lamesa, yun ang kakainin natin, di ba? Nakahain na yun eh. Sasandukin na lang nila yun. Magpahinga ka na lang muna. Inom kang gamot pagkatapos mo mag-almusal, ha? Sandali lang, magluluto muna ako.
Ang akin lang kasi, nakakahiya naman sa kanila, di ba? Minsan na nga lang sila dumalaw sa atin. Huwag kang mahiya, maiintindihan nila kung hindi mo sila masyadong mahaharap. At di nila kailangan asikasuhin. Alam nilang may anak tayo at mahirap talaga mag-alaga ng bata. Sige na, huwag ka na magpaka-stress dyan. Ayos lang yan. Dahil mairaraos natin ang birthday ni Choy Choy. Mukhang magkakatotoo ang pagpapanggap ni Roslyn na may lagnat siya. Hindi na siya makapagsalita at hindi niya makuha ang tamang pagkakataon para sabihin sa asawa na wala naman talagang handa ang anak nila. Nanatili sa loob ng kwarto si Roslyn habang iniisip kung anong gagawin niyang palusot mamaya. Mabilis umandar ang oras kaya pabilis din ng pabilis ang kaba sa kanyang dibdib. Hanggang sa sumapit ang hapon, napansin niyang nagbibihis na ang kanyang asawa. Katatapos lang din itong paliguan ng kanilang anak at isinuot sa bata ang bagong damit nito. Aalis na muna ako, mahal. Puntahan ko lang sina mama sa hotel nila, ha? Kaya mo na ba muna rito kay baby? Oh, sure ka na ba? Oo, iniintay na nila ako eh. Nag-chat na rin ako kay Mama Dolores. Sinabi ko na dali nila yung food bago mag 6 p.m. para makakain na tayo. Babalik din kasi ng hotel sina Mama bandang 9 p.m. kasi pagod sila sa biyahe. Kung sabihin mo kaya na magpahinga na muna sila, huwag na muna sila magpunta. Sayang naman yung pinahanda natin, di ba? Yung sakik, anong oras ba dadalhin yun? Baka mahuli pa yun, ha? Tawagan mo na at sabihin mo i-deliver na nila ngayon. Sige na, alis na ako. Wala na talagang kawala si Roslyn. Hindi na niya nasabi sa kanyang asawa na wala na silang hihintaying handa. Habang hindi mapakali si Roslyn sa kanyang problema, sumabay pa na naputulan sila ng kuryente. Ang akala niya noong una, simpleng pagkawala lang ng kuryente ang nangyari. Pero nang mapansin niyang meron namang ilaw sa kabilang bahay, nagtaka na siya at naabutan niya ang mga nagpuputol ng kuryente. Sige na po, kahit bukas nyo lang kami putulan. Birthday ng anak ko ngayon, oh. Alam nga namang wala kaming kuryente, di ba? Maawa naman po kayo. Kahit na anong pakiusap ni Roslyn, hindi siya pinakinggan. Dahil ang sabi sa kanya ay alam naman niya na magkakaputulan na ng araw na yon, sana raw ay nagbayad na siya. Nagpatong-patong na ang problema niya. Hindi na niya alam kung anong dapat gawin. Dahil dumidilim na, ang ibig sabihin ay parating na rin ang asawa niya kasama ang pamilya nito. At ang maaabutan nila ay walang kuryente at walang handa. Nagsindi si Roslyn ng kandila para magsilbing liwanag nila. Dahil mainit, umiiyak na rin ang kanyang anak at kahit na anong paypay niya, halos nagwawala na ito. Hanggang sa dumating na nga ang kanyang asawa. Ano nangyari? Bakit wala tayong kuryente? Nagkaroon ba ng problema? Naputulan tayo. Anong sabi mo? Naputulan tayo? Sorry. Hindi ako nakapagbayad ng kuryente. Ano? Paano nangyari yun? Nakalimutan mo ba? O bakit hindi mo sinabi sa akin para ako na lang ang nagbayad? Ano ba naman yan, mahal? Alam mo naman na birthday ng anak natin ngayon at pupunta sina Mama, di ba? Nandiyan na ba sina Mama Dolores? Hindi naman siya makakapunta dahil hindi naman ako nagpaluto sa kanya. Wala akong naibigay na pera sa kanya eh. Nagastos ko yung pera. Ipinambayad ko ng parcel. Parcel? Talaga mas inuna mo pa ang parcel mo kaysa sa mahalagang araw ng anak mo? Ano? Ganito mo gusto mag-celebrate ng birthday ang anak natin, ha? Walang handa, walang kuryente? Ano ba naman? Kaya pala pigil na pigil ka sa akin na papuntahin sina Mama dahil sa ganito. Ako yung napapahiya eh. Iisipin nilang wala akong naibibigay sa pamilya natin. Hindi ko naman sinasadya. Dumating kasi yung mga parcel eh. Magagamit naman natin yun kapag nag 4 years old na si Choy Choy. Dahil para yun sa kwarto niya. Talagang mas inuna mo yung plano kapag 4 years old na siya kaysa ngayong 1 year old siya? Nilaktawan mo pa talaga tong taon niya na to?
Hindi ba napag-usapan na natin na tigilan mo na ang pag-order mo? Tantanan mo na yung mga lintik na sale na free shopping na yan. Hindi ka naman yung binibigyan ng discount eh. Dahil binibigyan ka lang niya ng gastos. Ano ba naman? Ano ba? Tigilan mo na yung online shopping mo. Inilulubog lang tayo sa hirap ng pagiging gastador mo. Hindi na napigilan ni Roslyn na maiyak dahil yun na lang naman ang kaya niyang gawin. Kahit naman anong sabihin niya, magagalit pa rin naman ang kanyang asawa. Inawat na lang si Romeo ng kanyang ate at sinabi na wala na rin namang magagawa ang galit at away nila. Nangyari naman na raw na magastos ang pera at pwede nilang pag-usapan yon ng silang dalawa lang. Gusto pa rin ang ate ni Romeo na ituloy ang kaarawan ni Choy Choy at siya na lang ang sasagot nun. Dahil walang kuryente sa bahay nila, doon muna sila sa hotel magpapalipas ng gabi. Naaawa rin kasi sila sa bata na hindi makakatulog sa mainit at malamok na gabi. Nagpunta rin si Dolores sa hotel, bit-bit ang niluto niyang pansit. Tumawag kasi sa kanya ang kanyang balae at sinabi na sumunod na lang siya roon. Mabuti na lang, mabait ang pamilya ng asawa mo, ano? Kasi kung ako yan, nako, sinampal na kita. Kung sana kasi tinulungan mo akong makautang. Aba, sa akin pa napunta ang sisi ha. Kung sana pinigilan mo yung kaka-order mo, edi sana may kuryente pa kayo. Kasalanan mo yan, sana matuto ka na dyan sa nangyari sa'yo. Huwag kang manisi dyan. Hindi mo pa sinabi sa asawa mo hindi pa kayo niyan tapos, mag-uusap pa kayo niyan. Pinalampas lang tong birthday ng anak nyo. Aba, ewan ko na lang talaga kung magpapatuloy ka pa sa panay check-out mo. Ano pa kayang reaksyon niyan kapag nalaman niyang nakasanla ang ATM niya, tapos may mga utang ka pa? Ay good luck talaga sa'yo. Ay nako, makauwi na nga. Baka wala na akong masakyan na jeep eh. Inilapag ko pala dun yung regalo namin para kay Choy Choy ha. Magagamit niya yun ngayon. Hindi na kailangang hintayin na mag 4 years old siya. Kinabukasan, maaga ring bumalik sa bahay nila ang mag-asawa. Dahil wala silang pera para maipakabit ang kuryente, nag-abot ang ate ni Romeo. Ayaw niya pang tanggapin yun nung una dahil nahihiya siya. Hindi sila sinanay ng mga magulang nilang umaasa sa kapatid, pero dahil kailangan nila ng tulong, kaya kinuha niya rin yun. Hindi sila nagkikibo ang mag-asawa hanggang sa nakauwi sila sa bahay. Hindi rin muna pumasok sa trabaho si Romeo dahil gusto niyang pag-usapan nila ang mga nagiging padalos-dalos na paggastos ng kanyang asawa nang hindi niya alam. Sabihin mo na lahat. Ano pa mga pinagkakautangan mo? Baka magulat na lang ako, may dadakip na sa yung pulis dito. Mag-order ka na magagamit mo sa kulungan. Mukhang magagamit mo yung sa future. Baka may sale sila. Sorry na nga. Hindi ko kailangan ng sorry na yan. Ang tinatanong ko kung ano pang mga utang mo. Yung doon kay Linda, tapos yung nakasanla mong ATM. At talagang isinanla mo pang ATM ko Ayos yan. Kulang na lang isanla mo na tong bahay natin para may pambayad ka sa parcel mo. Ano ba nangyari Akala ko pa naman tinigilan mo na talaga yan. Sinusubukan ko namang tigilan Hindi naman na ganun kalaki ang binibili ko. Nakalimit na yun. Di na maganda yung ginagawa mo. Pamilya na natin ang naapektuhan. Lahat na lang na makikita mo, bibilin mo na. Hindi tayo mayaman. May anak na tayo. May pamilya ka. May dapat na mas unahin kaysa sa mga walang kwentang luho mo. Hindi naman kita pinipigilan bumili, di ba? Pero yung magagamit naman natin ngayon. Ngayon hindi yung magagamit pagdating ng araw. Pera ang dapat nating ipunin, hindi kalat. Sinusubukan ko naman talaga Siyempre, hindi ko naman pwedeng biglain na wag bumili. Sayang naman din kasi yung pagiging platinum member ko, di ba? May malaking tulong yon dahil sa mga discount at free shipping. Ilang beses ko bang ipapaliwanag sa'yo na hindi ka niyan tinutulungan makatipid? Tinutulungan ka lang gumastos. Tingnan mo, may naitulong ba yung pagiging platinum member mo para makabayad tayo ng bills Natulungan ka ba niyan para makapaghanda kahapon? Hindi naman, di ba? Hindi yan nakakatulong sa'yo at sa pamilya natin. Pasakit lang ang dala niyan. Akin ang cellphone mo. Buburahin ko yung lintik na account na yan.
Simula ngayon, ako na ang hahawak ng ATM ko. Ako na magbabayad ng bills, ako na rin ang magbabudget ng gasto sa bahay para maunti-unti ko mabayaran yung mga utang mo. Bibigyan na lang kita ng allowance mo, pero hindi mo nahahawakan ng buwang sahod ko. Ayoko mabaon sa utang at maghirap dahil lang sa pagiging gastador mo. Kahit na umiyak si Roslyn at makiusap sa asawa niya na huwag burahin ang account niya, ginawa pa rin ni Romeo. Pagod na siyang pakiusapan ng asawa niyang tumigil sa paggastos. Tinutuon ni Romeo ang sinabi niyang siya na ang hahawak ng pera nila. Nagbibigay lang siya kay Roslyn ng sapat na pera para kung sakali na may bigla ang gasto sa bahay. Lalo na at silang dalawa lang ng anak nila ang naiiwan. Sapat naman ang mga pinamili niyang pagkain kaya wala na siyang iba pang hahanapin. Pero kahit na ganon, nagagawa pa rin ni Roslyn na magtago sa kanyang asawa sa pamimili niya ng mga bagay na walang kwenta. Ilang buwan pa ang lumipas, hindi pa rin maalis-alis ni Roslyn ang ganong ugali. Hanggang sa pinag-aawayan na naman nilang mag-asawa ang ginagawa niya. Pati ang kanyang ina, mangilang beses na siyang pinagsabihan pero tila ba walang ibang pinakikinggan si Roslyn kundi ang kagustuhan niyang gumastos. Hanggang sa dumating ang isang araw na nagkasakit ang kanilang anak at kinailangan nila itong dalhin sa ospital. Nakiusap na ako kay Mama Dolores na kung pwede ka muna niyang samahan dito. Biglaan din kasi itong training namin eh. Nagpaalam na ako pero hindi ako pinayagan dahil ako lang ang pwedeng pumunta. Okay lang naman, Romeo, kasi nakausap ko naman na yung doktor. Pwede na rin umuwi bukas si Choy Choy, pero kailangang obserbahan. Bibili na lang ako ng vitamins niya. Mas maganda rin kasi kung sa bahay na lang siya para mas maaalagaan din. O sige, o etong ATM. Bukas na papasok ang sahod ko. Alis na ako mamayang gabi, ikaw na muna humawak niyan ha. 3 days ako mawawala. Yung bayad ng bills. Tapos baka wala na tayong bigas, bumili ka na rin. At yung mga kailangan ni Choy Choy. Yung mga kailangan lang ha. Nakahawak na naman ng pera si Roslyn at para na naman siyang nawawala sa kanyang sarili. Sa halip na gawin ang utos ng kanyang asawa, nadala na naman siya ng kanyang emosyon nang makakita siya ng bagay na sale sa mall. Bumili siya nito nang di iniisip kung saan nga ba niya gagamitin. Hanggang sa nagtalo na naman sila ng kanyang ina. Ano bang utak ang meron ka naman, Roslyn? May sakit ang anak mo at bumabalik na ang tiwala sa'yo ng asawa mo para hawakan ng pera nyo. Tapos ayan ka na naman. Ano namang gagawin mo dyan sa gamit na pangkotse? Di wala nga kayong sasakyan. Balak na namin mag-ipon para makabili ng sasakyan, Ma. Tingnan mo, ang cute nito. Ilalagay ito sa likod para kung uupo doon si Choy Choy. Ay, ewan ko sa'yo. Bahala ka na dyan sa buhay mo. Pagod na akong pagsabihan ka. Ikaw ang magbantay dyan sa anak mo, hindi kita tutulungan. Bahala ka na kapag nag-away kayo ng asawa mo dahil sa ginagawa mo. Ewan ko na lang kung di ka umiyak dyan kapag iniwang ka ni Romeo at makakita ng babae na matipid at kayang maghawak ng budget sa bahay. Galit na umalis si Dolores, bit-bit ang mga damit niya. Hindi niya sinabi kay Romeo na uuwi na siya. Ayaw rin kasi ni Dolores na makaapekto ang problema na yon sa ginagawang trabaho ni Romeo, lalo pat naghihintay ito ng pagtaas ng kanyang ranggo sa trabaho. Ilang araw pa ang lumipas, araw-araw nang nagtatalo ang mag-asawa dahil sa patuloy na gastos na ginagawa ni Roslyn. Dumarating din sa punto na gusto nang makipaghiwalay ni Romeo pero iniisip niya ang kalagayan ng kanilang anak. Kaya pinipilit niya pa rin na magbago ang kanyang asawa kahit hindi niya sigurado kung darating pa ba ang araw na mangyayari yon. Hanggang sa isang araw, nagising na lang si Roslyn na ang daming butlig sa kanyang kamay. Baka naman allergy yan. Ano bang kinain mo? Nangangati ba yan? Tingnan mo, namumula pa. Oo, sobrang kati niya. Wala naman akong ibang kinain. Maliban doon sa ulam natin na tamban, di ba? Baka nga dahil doon. Uminom ka ng cetirizine. Ang kati sobra.
Hindi ko mapigilang kamutin. Baka naman may kumagat dyan. Huwag mong kamutin, baka magsugat yan. O ito, uminom ka muna ng gamot. Tignan natin kung gagaling yan. Kapag hindi na, magpunta na sa ospital para ipatingin. Walang nagbago sa nararamdaman ni Roslyn. Sa halip na gumaling ito, mas lalo pang lumala hanggang sa hindi na siya makahawak pa dahil nangangati ito at natatakot din si Romeo na baka mahawa pa ang anak nila. Dahil hindi naman pwedeng si Romeo ang mag-aalaga sa anak nila, pinakiusapan na naman niya ang biyenan niyang bantayan si Choy Choy at kung pwede na doon na lang muna siya sa bahay nila manatili. Dahil wala silang ibang maaasahan kundi siya lang. Sa halip daw na magbayad sila sa kukuning yaya, kay Dolores na lang sila magbabayad. Hindi naman tumanggi si Dolores. 1 buwan na ang lumipas. Kahit na anong gamot ang ipahid nila, walang epekto ito kay Roslyn. Pakakainin ko muna ang anak mo tapos kumain ka na rin, ha? Ay, nagsabi pala si Romeo na late siyang makakauwi ngayon dahil may inaasikaso raw siya sa opisina nila. Ma, tingin ka nga sa online kung may mabibili doon na mga pamahid para sa ganito. Ang lala na kasi nitong nasa kamay ko, oh. Hindi na rin ako makahawak masyado ng cellphone. Dali na, ma. Tapos kapag maganda yung review, order mo ko. Aba, talagang hindi mo gustong tigilan ng pagiging gastador mo, no? Alam mong dapat na gawin? Huwag lang yung mga butlig sa kamay mo ang gamutin mo. Huwag yung pangangati na dulot niya ng problemahin mo. Alam mo ang mas malala na problema mo? Ang pagiging makati ng kamay mo sa pagbili ng mga walang kwentang bagay. Baka kaya ka nagkakaganyan dahil kailangan mong bigyan ng leksyon. Subukan mong isipin ang ibang bagay sa buhay mo. Huwag kang magpakakulong sa gastos. Sana malaman mo na may iba pang mas masayang bagay kaysa sa pagbubukas ng parcel. Matagal na ring hindi nakakagastos si Roslyn sa mga pagbili niya ng mga walang katuturang gamit. Dahil hindi niya masyadong mahawakan ang kanyang cellphone, kaya wala siyang ibang nakikita na mag-uudyok sa kanya sa pagbili. Habang tumatagal, pakiramdam niya ay lumulungkot din ang buhay niya. Yon ang pinakamahabang panahon na hindi siya nakagastos. Wala siyang binubuksan na parcel at yon ang gustong-gusto niyang gawin. Dahil paano nga ba niya magagawa yon kung kahit sarili niya hindi niya mahawakan dahil sa nangyayari sa kanyang kamay? Habang walang pasok si Romeo, nasa kwarto siya kasama ang kanyang asawa. Papasalo ko na lang tong bahay. Tapos kukuha tayo nung upa na kahit maliit lang, swak naman sa budget natin. May nakita na akong bahay pero hindi kasya lahat ng gamit natin eh. Lalo na yung mga pinagbibili mo na nasa kabilang kwarto. Mahalagang gamit lang ang bibit-bitin natin. Paano naman yung mga gamit ko na yun? Sayang naman yun. Magagamit natin yun pagdating ng araw. Saka, bakit may pasasalo tong bahay? Di ba, malapit naman na itong mabayaran ng buo. Hindi nakakayanin kung babayaran pa natin to kasi may nakausap na akong doktor na pwedeng tumingin dyan sa kamay mo. Mukha kasi seryosong sakit na yan. Malaking halaga yung magagamit. Baka taon pa ang abuti natin sa pag-iipon kung sabay-sabay lahat ng gastos natin. Wala naman tayong ipon. Lahat puro labas ng pera. Wala tayong dagdag na income. Kaya naisip ko na sakripisyo na lang muna tong bahay. Saka na lang ulit ako kukuha kapag magaling ka na. Baka doon pwede na ulit makapag-ipon. Kung makakaipon na nga talaga. Huwag na nating iwan tong bahay. Tapos yung mga gamit ko pa. Mas mahalaga ba talaga sa iyo yung mga gamit mo na yon? Sobrang bigat na ng buhay natin. At yung mga pinagbibili mo na yon, hindi man lang tayo matulungan para kahit paano gumaan-gaan ang problemang pinansyal natin. Kapag nakikita ko ang mga yun, nagpapaalala lang sa akin kung gaano karaming pera nasayang dahil sa mga yun eh. Na kung susumahin, sana malaki ang ipon natin ngayon. Kaso wala eh. Hindi ko alam kung bakit yun ang inipon mo. Magagamit natin yon balang araw. Maniwala ka sa akin. Ang balang araw na yan ngayon na mismo. Nung binili mo yung mga yun 2 years ago, ang sabi mo magagamit natin balang araw. Ngayon ito na ang isa sa balang araw. May nagamit ba tayo? Wala naman, di ba? Kasi ikaw lang ang nag-iisip na magagamit yun dahil lang sa sale yun.
Mahal, pagod na akong paulit-ulit na sabihin sa yung hindi lahat ng tingin mong kailangan mo talaga. Bago mo pagkagastusan, pag-isipan mo mabuti. Dahil lahat ng gastos mo sa walang kwentang bagay, malaking epekto sa atin. Hindi tayo matutulungan ng walang kwentang bagay balang araw. Ang gagawin niyan, pahihirapan lang ang buhay natin balang araw. Yun ang totoo. Hindi na alam ni Roslyn kung ano ang sasabihin niya, lalo pat baka sa itsura ng kanyang asawa ang pagod na nararamdaman nito. Pasan niya ang lahat ng problema. Sa trabaho, sa bahay nila, sa gastos at lalo na sa kanya. Doon niya lang unti-unting napagtatanto ang mga pagkakamaling nagawa niya. Naging tahimik lang si Roslyn, naghihintay ng mga susunod na gagawin ng kanyang asawa. Hindi pa sila nakakalipat ng bahay pero pinipili na ni Romeo ang mga dadalhin nilang gamit. Pili nga lang ang mga yon at itatapon na ang mga luma at di naman nila mapapakinabangan. May panghihinayang kay Roslyn lalo na't naiisip niya ang perang pinambili niya roon. Naisip niya na tama nga sila. Sa mga walang kwentang pinagbibili niya, ginawa niyang basura ang pera nila. Isang araw, nakatulala lang si Roslyn sa loob ng kanilang kwarto hanggang sa pumasok ang kanyang ina. "Oh, bakit nakatulala ka naman dyan? Huwag mo sabihin na nag-iisip ka na kung paano ka mag-o-order online. O may out for deliver ka ngayon?" Hindi, Ma. May iniisip lang ako tungkol sa mga sinabi ninyo sa akin. Ngayon ako awang-awa talaga sa asawa ko. Kasi yung puyat niya, pagpapakahirap pumasok sa trabaho, at yung mga stress niya, lahat yun, ginawa ko lang basura. Kasi yung pera na dapat na sa magandang future namin at ng anak namin, ginastos ko nang hindi man lang nag-iisip. At bakit naman bigla mo yang naisip, ha? Kasi itong bahay na to, na hinuhulugan niya at ilang pawis ang binuhos niya para makuha to. Tatalikuran niya para lang mapagamot niya ako. Iniisip niya na gagaling ako. Kahit pa masakit sa loob niyang bitawan tong bahay namin. Tapos ako, wala akong ibang inisip kundi kung paano ko itatago sa kanya ang mga parcel ko. Ang problema ko lang kapag nauubusan ako ng voucher para makakuha ng free shipping. Ang asawa ko, pinoproblema kung paano niya kami mabibigyan ng komportableng buhay. Ako naman ang may dahilan ng problema niya dahil dito sa nangyari sa kamay ko. Alam kong hirap na siya sa trabaho niya. Tapos uuwi siya sa bahay na nahihirapan din sa sitwasyon ko. Wala man lang akong naitulong sa kanya. Puro sama na lang ng loob ang bitbit ko. Puro na lang problema. Mabuti naman at alam mo na ang maling nagawa mo. Alam mo anak, ang swerte mo sa asawa mo. Kasi hindi lahat ng babae makakakilala ng kagaya ni Romeo. Tapos ang ginagawa mo lang, sinasagad mo yung pagmamahal niya sa'yo. Awang-awa rin ako sa kanya dahil ilang beses na siyang umiyak sa akin. Dahil hindi na niya alam ang gagawin sa'yo. Kung paano niya kakausapin na tulungan mo naman siyang mag-ipon o kumilos para sa kinabukasan ninyo. Hindi kanya pinapagtrabaho dahil gusto niyang maalagaan mo ang anak niyo. Pero hindi naman ibig sabihin nun hindi mo na siya tutulungan para sa pinansyal niyo. Tandaan mo, ikaw ang misis niya. Ikaw ang may hawak ng pera niya. Huwag kang maging dahilan ng pagbagsak niyo. Ang pagbagsak ng pangarap ng asawa mo. Alam ko, Ma. Ngayon naiintindihan ko na ang sinasabi niyo. Alam ko na kung ano ang dapat kong gawin. Kung ano ang dapat kong unahin. Diba? Hindi mo naman ikamamatay kung wala kang parcel. Mas ikamamatay mo pa kung wala kang ipon. Nang kinagabihan nun at umuwi na si Romeo, todo ang paghingi ng tawad ni Roslyn. Inamin niya lahat ng pagkakamali niya at ipinangako niya na hindi na talaga niya uulitin ang pagiging gastador niya. Palagi niyang pag-iisipan ng higit sa 2 beses kung kailangan ba niya ang bagay na yon bago bilhin.
kung magagamit nga ba nila o hindi. Magiging wais na rin siya para matulungan ang asawa na makapag-ipon at makapagpundar ng tunay na gamit na kakailanganin nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Nang gabi rin na yon, kinausap ni Dolores si Romeo. Hindi na po talaga kaya, ma. Nakausap ko na rin yung sasalo ng bahay. Hinihintay na lang niya yung approval ng loan niya. Ayoko rin naman pong makita na nagkakaganyan ng asawa ko. Kasi paano niya maaalagaan ang anak namin? At paano siya makakakilos na maayos? Basta, wag mo na munang isuko ang bahay, ha? Tutulungan ko kayo para gumaling si Roslyn. Sayang itong bahay nyo, lalo na't ang daming alaala dito. Ipangako mo sa akin, ha? Hindi ko po maintindihan ang ibig niyo sabihin pero sige po, tatry ko. Kaya yun nasabi ni Dolores ay dahil nais niyang ipaalis ang mahinang kulam na pinagawa niya para kay Roslyn. Gusto niyang iiwas ang kanyang anak sa pagiging magastos nito, kaya ang ginawa niya ay nakiusap siya sa isang mangkukulam na gumawa ng ritual para mapatigil ang kanyang anak. Wala siyang intensyon na pahirapan ng sobra. Gusto niya lang na matuto si Roslyn sa mga mali niyang ginagawa sa pagiging magastos. At nangyari na nga yun. Inilihim ni Dolores sa kahit kanino ang ginagawa niya hanggang sa unti-unti na ring gumagaling ang kamay ni Roslyn. Idinadahilan na lang niya ang kung ano-anong erbal na pinapakuluan niya para ibabad ang kamay ng kanyang anak. Hanggang sa tuluyang gumaling na nga ang mga kamay ni Roslyn. At malaki ang pasasalamat nila dahil hindi na nila kailangang bitawan ng bahay. Tinupad din ni Roslyn ang pangako niya na hindi na siya gagastos. Naging mas responsable na siyang asawa at ina. Hindi na niya hinahayaan na may makaligtaan siyang bayarin. Bumibili na rin siya ng pangangailangan sa bahay nila at tinitipid niya lahat para may maitabi sila. Minsan, kapag nakakakita siya ng mga paninda online, hindi na niya pinapansin ang mga yon. Ayaw na niyang maulit ang minsang pagkakamali na nagawa niya. Bumibili pa rin naman siya, lalo na kung kailangan nila sa bahay at para sa kanilang anak. Lalo na ang mga laruan na may kinalaman sa pagtuturo din sa bata. Doon na pagtanto ni Roslyn na kaya naman pala talaga niyang baliwalain ang mga bagay na hindi niya kailangan kahit na gaano pa kalaki ang sale at maibabawas sa presyo. Dahil tama ang sinabi ng kanyang asawa. Sa halip na makatipid siya ay napagastos lang siya. Gumaan ang buhay nila dahil sa pagtigil niya sa paggastos. Nakapundar sila ng motor na magagamit ni Romeo papasok sa trabaho at sa paglipas ng taon, nagpaayos na rin sila ng bahay nila at nakagawa ng bukod na kwarto para sa anak nila. O diba, ang ganda ng design ng kwarto ni Kuya Choy Choy. Galing talaga ni Mami mag-design. Anong kuya? O bakit? Magiging kuya naman na siya, di ba? Ano ba, mahal? Nakikiliti ako. Ay, ang kulit naman. Teka lang, may tao sa labas. May tumatawag sa atin, oy. May parcel ka na naman yata. Tignan mo nga raw. Ha? Wala akong parcel, ha? Hindi naman ako nag-order ngayon. Kanino po? Sa akin? Ay, hindi. Wala akong order, kuya. Magkano po ba yan? Bayad na? Ha? Ano naman kaya to? Wala akong hinihintay, ha? Ang last na order ko, yung sa bedsheet ni Choy Choy. Buksan mo kaya yan, no? Ha? Wow! Ano to? Set ng jewelry? Sa'yo galing to? Ikaw ang nag-order nito? Ikaw ha? Nahihilig ka na rin ba sa online shopping? Regalo ko yan sa'yo. Happy anniversary, mahal ko. Parang tanga to. Umayos ka nga dyan. Kakainis ka. 30% off yan. Pero ang love ko para sa'yo, 100%. Sus! Nanguuto ka pa ha? Salamat, mahal ko.
Kakainis ka? Pinapakilig mo pa ako? Marunong ka na mag-order ng ganito, ha? Mabuti na lang hindi ito COD kasi wala akong ipapambayad. Aawayin na lang kita. Masaya ang mag-asawa habang patuloy na tinutokso ni Romeo ang kanyang misis tungkol sa mga dati nitong ginagawa na pag-order. Dahil sa pagtigil ni Roslyn sa pagbili ng mga bagay na hindi nila kailangan, hindi lang sa pinansyal sila nakaluwag-luwag, kundi pati na rin ang buhay nila ay naging maayos ang takbo. Walang mga kalat sa bahay nila. Hindi katulad noon na kung saan-saan na lang niya inilalapag ang mga gamit na pinagbibili niya. Maraming natutunan si Roslyn sa mga nangyari sa kanyang buhay. Marahil, kung hindi pa siya nakaranas ng sakit, hindi niya matitigil ang isang klase ng adiksyon sa paggastos. Na kahit walang-wala na sila, ay kailangan pa rin niyang maglabas ng pera. Minsan talaga, mahirap iwasan ang pagtanggi sa tukso, lalo na kung maraming nakikita at napapanood sa iba't ibang platform na naghihikayat na bilhin ang isang bagay kahit na hindi mo alam kung para saan ba. Ang alam mo lang, nawiwili ka sa mga napapanood mo hanggang sa hindi mo na maawat ang sarili mo na gumastos. Marami ang nakakaranas nito ngayon, lalo pat iba-iba na ang paraan para makahikayat. Ang nakakalungkot na parte ay ang pag-aakala na malaki ang natitipid mo sa pagbili ng bagay na yon, na ang katotohanan naman pala ay napapagastos ka lang talaga. May iba na hirap pigilan at may iba naman na sinusubukan ng talikuran ang ganong gawain. Hindi naman masama ang bumili at gumastos para sa bagay na nais, pero iayon ito sa sitwasyon ng buhay at sa pinansyal. Huwag gawing bisyo ang paggastos na kahit wala nang matira sa iyo at sa pamilya mo ay nagpapatuloy ka pa rin. Sa huli, ang pera ay hindi lamang para sa pansamantalang aliw ng pagbili, kundi para sa pangmatagalang seguridad ng pamilya at ng sarili. Ang pagiging wais sa paggastos ay hindi nangangahulugang ipinagkakait mo ang sarili mo sa kasiyahan, kundi natututo kang pumili ng tamang panahon, tamang bagay at tamang halaga. Dahil kapag natutunan mong igalang ang halaga ng pera, natutunan mo ring igalang ang halaga ng iyong kinabukasan. Kayo mga apo, naranasan nyo na rin bang mapagastos ng sobra-sobra sa mga bagay na hindi nyo naman pala magagamit? O kayo ba ay may kakilala na katulad ni Roslyn na walang pakialam kung may pera pa ba sila? Basta ang mahalaga ay may parcel na bubuksan. Ibahagi nyo naman ang inyong kwento na katulad sa kwentong ibinahagi ngayon. Tungkol sa inyong sarili o kakilala nyo na mahilig maghabol ng sale kahit na hindi naman pala magagamit ang pinagkakagastusan nila. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Rachel Whitney, Ellen Torres, Jean de la Cruz, Jomer Suarez, Mary Jane Rico, Roy Lacandalo, Filipina Palsario, Ilocana Vlog ng Qatar, Florence Hervasio, Alma Naong, Roda Bieri, Jodilyn Pakin, Ruby Diamond, Sydney Crosswind, Razon Yao. Shout out din sa inyo, Cheryl De La Paz, Larnie Azurin, Beauty and Your Best, Irene Canubas, Nerissa Fadriquela, Arvid Shane Hoiberg Channel, Jennifer Abion, Girly Satur, Estela Da Silva, Diana Irish Bra, Mariam, Eleanor Santiago, Marfel Reyes, Ad Maco, Teresita Perez. Salamat sa pakikinig nyo, Mike James Tapak, Mirna Alfaro, Danica Lobaton, Zara Gonzalez, Jenjen Vlog, Merly Rodriguez Cao, Gigi G, Chikiso, Myla Regina Galievo, Jam Avery Ortega, Lerma Lapidario,
Marilor Guevara, Mea Espiritu, Pangga Duran, Benvenida Mending. Shout out din sa inyo, Anis Channel, Jenric, Grace Hementera, Yumi Kai, Marites Ambel, MJ Rivera, Jenny Balagtas, Jovelyn Ruiz, Hazel Fiesta, Ice, Lizelle Ye, Roslyn Mangilin, Rose Ann Pingul, Glorefer Mabanta, Lovely Rose Roa at kay Princess Rain Roa Alawami, AJ Chua, Lydia Lopez, Maria Lee Nakagawa, Lynn Hasegawa, Ami Yong, Esteli Reyes, Ami Bag, Gia Gigi, Supladang Pasaway, Ki Martinez, Francisco Neng at sa kanyang napakagandang asawa na si Jeremy Saranillo Francisco. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa lagi niyong pakikinig mga apo.